Ang malakas na kalabog ng metal sa sahig ang unang sumalubong kay Paloma, na sinundan ng isang matinis at puno ng galit na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng mansyon ng mga Salvador. Sinabi ko ng ayoko niyan. Napatigil si Paloma sa pagpupunas ng pasamano. Nanlamig ang buo niyang katawan at kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Unang araw pa lang niya sa trabaho, pero parang gusto na niyang tumakbo palabas at wag nang lumingon pa. Ngunit mabilis niyang ipinilig ang ulo. Hindi siya pwedeng umalis. Nakita niya sa kanyang isipan ang nakangiting mukha ng nakababatang kapatid na si Junjun. Para kay Junjun, para sa operasyon niya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na parang isang dasal. Titiisin niya ang lahat para sa kapatid. Dahan-dahan siyang naglakad, sinusundan ng pinanggalingan ng boses. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa Nara ay parang ang bigat. Ang mansyon ay napakalaki at napakaganda. Puno ng mga mamahaling gamit at mga painting na mukhang mas mahal pa sa bahay nila. Pero sa kabila ng karangyaan, may isang uri ng lamig at lungkot na bumabalot sa bawat sulok nito. Huminto siya sa tapat ng isang pintong bahagyang nakaawang. Mula roon, narinig niya ang boses ng matandang ginang, si Doña Ramona Salvador, ang matriarka ng pamilya. Ano ba naman yan? Pati pagpapakain sa'yo. Kailangan ko pang problemahin. Wala ka nang ginawang tama. Sumilip si Paloma mula sa siwang ng pinto. At ang nakita niya ay halos dumurog sa kanyang puso. Nakatayo roon si Doña Ramona, nakapamewang, at ang mukha'y gusot na gusot sa galit. Sa harap niya, sa isang wheelchair, ay isang maliit na batang babae. Pagod, iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ni Alejandro Salvador sa kanyang nararamdaman habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan papasok sa gate ng kanilang mansyon. Hindi lang ito pagod sa katawan dahil sa maghapong meeting sa kumpanya. Ito ay isang pagod na mas malalim, isang pagod na gumagapang mula sa kanyang kaluluwa at bumabara sa kanyang puso. Pagpasok niya sa malaking pinto, ang katahimikan ng mansyon ang sumalubong sa kanya. Dati, ang katahimikang ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, para itong isang mabigat na kumot na lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Bawat sulok ng bahay ay may alaala ni Sofia, ang kanyang yumaong asawa. Ang mga paboritong bulaklak nito sa florera, ang painting na sabay nilang binili, ang mahinang amoy ng pabango nito na tila naiwan pa rin sa hangin. Ang mga alaalang ito ay sabay na paraiso at impyerno para sa kanya. Anak, mabutit nakauwi ka na. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Ramona, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ito sa paanan ng malaking hagdanan. Ang muka ay nagpapakita ng pag-aalala na alam ni Alejandro ay hindi laging totoo. Ma? Tipid niyang sagot habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Kumusta ang araw niyo? Heto, gaya ng dati. Sabi ni Doña Ramona, lumalapit sa kanya. Inaasikaso ang bahay at ang apo ko. May diin sa huling mga salita. Nagkaroon na naman ng insidente kanina. Itinapon na naman niya ang kanyang pagkain. Mabuti na lang at nandyan yung bagong katulong para maglinis. Napapikit si Alejandro ng mariin. Narito na naman sila. Mapagod ako. Pwede bang bukas na lang natin pag-usapan yan? Alejandro, anak. Malumanay ngunit may diing sabi ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang braso. Hindi natin pwedeng ipagpabukas ito. Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa kapakanan ng pamilya. Paano kung may bisita tayo at ginawa niya iyon? Anong sasabihin nila? Nakakahiya. Hindi nakaimik si Alejandro. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Ito ang parehong argumento na ginagamit ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Ang batang yan, palala ng palala. Patuloy ni Ramona, baka mapahamak lang niya ang kanyang sarili o ang ibang tao.
Kailangan niya ng tulong na hindi natin kayang ibigay dito sa bahay. Ang sakit. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa sugat na hindi pa naghihilom sa puso ni Alejandro. Mahal niya si Mia. Diyos ang nakakaalam kung gaano niya kamahal ang anak niya. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ito, hindi niya maiwasang makita si Sofia. Nakikita niya ang parehong mga mata, ang parehong nangngiti na nawala sa kanya magpakailanman. At ang sakit na yon ay hindi niya makaya. Mas madaling umiwas, mas madaling maniwala na may mali sa bata kaysa harapin ang katotohanang may mali sa kanya bilang isang ama. Sige na ma, ako na ang bahala. Sabi niya sa wakas isang pagsuko. Magpapahinga lang ako. Umakyat siya sa hagdan. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 libra. Nilagpasan niya ang pinto ng kwarto ng kanyang ina at pagkatapos, narating niya ang isa pang pinto. Isang pinto na laging sarado. Ang pinto ng kwarto ni Mia Angela. Huminto siya. Mula sa loob, may narinig siyang isang mahinang tunog. Hindi isang iyak, parang isang hikbi na pinipigilan. Isang tunog ng kalungkutan na kayang durugin ang kahit anong puso. Ang puso niya. Hinawakan niya ang siradura. Isang parte niya ang gustong pumasok, ang gustong yakapin ang kanyang anak at sabihing, "Patawarin mo si Papa." Ngunit nanaig ang takot. Ang takot na harapin ang mga alaala. Ang takot na baka tama nga ang kanyang ina. Nang akma na siyang tatalikod, bahagyang gumalaw ang pinto. May maliit na siwang na nabuksan. At mula roon, isang imahe ang kanyang nasilayan. Isang babae. Ang bagong katulong, si Paloma. Ang nakaluhod sa tabi ng wheelchair ni Mia. Hawak nito ang kamay ng bata at dahan-dahan itong pinupunasan ng isang basang bimpo. Walang salitang namumutawi sa kanilang mga labi, ngunit ang kilos ni Paloma ay puno ng isang uri ng pag-aalaga at lambing na matagal nang nawala sa bahay na ito. Nakita niyang bahagyang ngumiti si Mia Angela. Isang ngiti na halos kinalimutan na ni Alejandro kung ano ang itsura, isang kislap ng kung anong emosyon ang dumaan sa puso ni Alejandro. Isang halo ng gulat, pagtataka, at isang maliit na butil ng pag-asa. Ang imaheng iyon ay direktang sumasalungat sa halimaw na ipinipinta ng kanyang ina. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Umiling siya, pilit na binubura ang nakita sa kanyang isipan, at marahang isinara ng tuluyan ang pinto. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa sarili niyang silid. Pumasok siya at isinara ang pinto sa likuran niya. Isinasara ang sarili mula sa lahat. Tama si Mama, bulong niya sa kawalan. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ito ang pinakamabuti para protektahan siya. Ngunit habang nakasandal siya sa pinto, ang imahe ng nangiti ni Mia Angela at ang malambing na pag-aalaga ni Paloma ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Isang maliit na binhi ng pagdududa na ngayon pa lang nagsisimulang mag-ugat. Lumipas ang ilang araw at para kay Paloma, ang madilim na kwarto ni Mia Angela ay naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng mansyon. Sa tuwing walang nakatingin, kapag nagpapahinga si Doña Ramona o nasa trabaho si Sir Alejandro, palihim siyang tumatakas patungo sa silid ng bata. Bitbit niya ngayon ang ilang piraso ng bulaklak na pinitas niya mula sa hardin habang nagwawalis kanina, gumamela, santan, at ilang dahon. Itinago niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang apron habang mabilis na naglalakad sa pasilyo. Pagpasok niya sa kwarto, agad na napalingon si Mia. Iba na ang tingin nito ngayon. Kung dati ay puno ng takot at pag-iwas, ngayon ay may bahid na ng pag-asa at paghihintay ang mga mata nito. Tingnan mo, bulong ni Paloma habang inilalabas ang mga bulaklak na parang isang salamangkero. Dinalhan kita ng konting kulay. Inilapag niya ang mga bulaklak sa maliit na mesa sa harap ng wheelchair ni Mia. Ang matingkad na pula ng gumamela ay tila sumisigaw sa gitna ng kulay abong paligid. Ito ang pula, turo ni Paloma.
habang marahang hinahawakan ang talulot ng bulaklak. Kulay ng tapang, kulay ng pag-ibig. Dahan-dahang inunat ni Mia ang kanyang kamay. Nanginginig pa rin ito, pero hindi na gaya ng dati. Dumampi ang kanyang daliri sa bulaklak. Napansin ni Paloma ang pag-aliwalas ng mukha ng bata. Para bang nakakita ito ng himala. Kumuha si Paloma ng isang piraso ng papel at lapis mula sa kanyang bulsa. Gusto mo bang iguhit natin? Tumango ng marahan si Mia. Sa mga sumunod na minuto, ang tanging naririnig sa silid ay ang pagkaskas ng lapis sa papel at ang mahihinang tawa ni Paloma habang tinuturuan si Mia kung paano hawakan ng tama ang lapis. Gumuhit sila ng araw, ng ulap at ng bulaklak. Nang matapos sila, itinaas ni Mia ang papel. Hindi man ito perpekto, para kay Paloma, ito ang pinakamagandang drawing na nakita niya. Tumingin si Mia sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang. Puno ng emosyong hindi nito mailabas noon. Bumuka ang bibig nito, parang may gustong sabihin pero nahihirapan. Hinawakan ni Paloma ang kamay ng bata. Sige lang, nandito lang ako. Huminga ng malalim si Mia. At sa isang tinig na halos kasing hina ng simoy ng hangin, nagsalita ito. Salamat. Natigilan si Paloma. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi bago pa man niya ito mapigilan. Iyon ang unang beses na narinig niya ang boses ng bata. Napakalambing, napakalinis. Walang anuman, garalgal na sagot ni Paloma at mahigpit na niyakap ang bata. Naramdaman niya ang maliit na braso ni Mia na gumanti ng yakap. Sa sandaling iyon, alam ni Paloma na hindi na lang ito basta trabaho. Mahal na niya ang batang ito. Ngunit ang munting paraiso nila ay pansamantala lang. Nang lumabas si Paloma para kumuha ng tubig, nakita niya ang isang lalaking hindi pamilyar na kausap ni Doña Ramona sa sala. Nakasuot ito ng mamahaling suit, pero ang nangiti nito ay hindi umaabot sa mata. Si Attorney Norberto Ganzon, nagkubli si Paloma sa likod ng malaking haligi. Huwag kang mag-alala, Ramona. Narinig niyang sabi ng lalaki. Ang boses nito ay parang ahas na gumagapang. Maayos na ang lahat ng papeles. Konting panahon na lang at mapapasa atin na ang buong kontrol. Kailangan lang nating siguraduhin na si Alejandro ay patuloy na naniniwala sa kwento natin. Siya nga pala, dagdag ni Norberto habang sumusulyap sa taas. Ang bata? Sigurado ka bang hindi siya magiging problema? Ako ang bahala sa kanya, malamig na sagot ni Ramona. Wala siyang magagawa. Kinilabutan si Paloma. Hindi niya naintindihan ang lahat ng detalye, pero sapat na yon para maramdaman niya ang panganib. May masamang balak ang mga taong ito. At si Mia ang nasa gitna ng lahat. Bumalik siya sa kwarto ni Mia nang mabilis. Ang puso'y kumakabog. Kinuha niya ang isang lumang libro ng mga kwentong pambata na nahanap niya sa estante. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Magbasa tayo. Gusto mo? Tanong niya kay Mia. Bagamat nanginginig ang kanyang boses, nagsimula siyang magbasa tungkol sa isang prinsesang nakakulong sa tore. Nakikinig si Mia ng mabuti. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa braso ng wheelchair. Payapa ang lahat. Ligtas sila dito sa loob. Blag! Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Napatalon si Paloma sa gulat at nabitawan ng libro. Si Mia ay napasiksik sa kanyang upuan sa takot. Nakatayo sa may pinto si Doña Ramona. Ang mukha nito ay hindi maipinta sa galit. Ang mga mata nito ay nanlilisik, nakatitig sa librong nasa sahig at sa mga bulaklak sa mesa. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Ramona. Ang boses nito ay yumanig sa buong kwarto. Hindi nakasagot si Paloma. Ma'am. Mabilis na lumapit si Ramona at hinablot ang braso ni Paloma. Mahigpit. Masakit. Sino ang nagsabi sa'yo na pwede kang maglaro? Asik ng matanda. Binabayaran ka para maglinis, hindi para maging yaya ng salot na yan. Pilit na hinila ni Ramona si Paloma palabas ng kwarto. Lumingon si Paloma at nakita si Mia na umiiyak. Inaabot ang kamay sa kanya. Mia,
Sigaw ni Paloma. Tumigil ka! Binalibag siya ni Ramona sa pasilyo at isinara ng padabog ang pinto ng kwarto ni Mia. Rinig na rinig ni Paloma ang paglak ng pinto mula sa loob. Hinarap siya ni Ramona. Ang mukha ng matanda ay halos dumikit na sa mukha niya. Amoy niya ang mint at ang baho ng masamang ugali nito. Makinig kang mabuti, Paloma, bulong ni Ramona. Pero mas nakakatakot ito kaysa sa sigaw. Ang boses nito ay matalim at puno ng banta. Alam ko kung bakit ka nandito. Kailangan mo ng pera para sa kapatid mong may sakit, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Paloma. Paano niya nalaman? Ngumisi si Ramona nang makita ang takot sa mukha ni Paloma. Gawin mo ang trabaho mo. Maglinis ka lang. Huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Layuan mo ang apo ko. Dinuro siya nito sa dibdib. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin ko ring wala kang makukuhang kahit isang sentimo para isalba ang buhay ng kapatid mo. Naiintindihan mo? Nakatayo si Doña Ramona sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto. Pinagmamasdan ang kanyang sarili. Inayos niya ang pagkakapin ng kanyang buhok at pinagpag ang laylayan ng kanyang mamahaling damit. Para sa kanya, ang ayos ng pananamit ay refleksyon ng kapangyarihan. At sa bahay na ito, siya ang batas, siya ang reyna. Napako ang tingin niya sa larawan ni Alejandro na nakapatong sa tokador. Katabi nito ang litrato ni Sofia, ang babaeng kahit patay na, ay patuloy pa ring nagiging tinik sa kanyang lalamunan. Hanggang kailan ka ba magluluksa, Alejandro? Bulong niya sa hangin, puno ng inis. Naiinis siya sa kahinaan ng kanyang anak. Naiinis siya sa tuwing nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito na dulot ng alaala ng isang babaeng wala naman talagang binigay kundi sakit ng ulo. At ngayon, ang anak ng babaeng iyon, si Mia Angela, ang nagpapatuloy sa sumpa. Mas lalo siyang nainis nang maalala ang mukha ng bagong katulong, si Paloma. Masyadong pakialamera, isip niya. Masyadong matapang para sa isang hamak na utusan. Ang paraan ng pagtingin nito kay Mia, ang paraan ng pagtatanggol nito. Nakikita niya rito ang anino ni Sofia at hindi niya iyon mapapayagan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pasok! Matigas niyang utos. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Norberto Ganzon. Isinara nito ang pinto nang maingat bago lumapit. Ang paraan ng paglakad ni Norberto ay parang sa pusa. Tahimik, maingat, pero laging may inaabangang daga. Kumusta, Ramona? Bati nito. Sabay upo sa silyang nasa tapat niya nang hindi man lang nagpapaalam. Diretsuhin mo na ako, Norberto. Ayoko ng paligoy-ligoy. Sagot ni Ramona habang nauupo sa kanyang vanity chair. Ngumisi ang abogado. Masyado kang mainit ngayon. Dahil ba ito sa katulong? Tiningnan siya ng masama ni Ramona. Ang babaeng yon. Nagiging sagabal siya. Nakita ko silang nagbabasa kanina. Nagsisimula na niyang makuha ang loob ng bata. At kapag nakuha niya ang loob ng bata, baka pati si Alejandro makuhanin niya. Tumango si Norberto na wala ang nangisi sa labi. Delikado yan. Kapag nagkaroon ng boses si Mia, o kapag naniwala si Alejandro na may pag-asa pa ang anak niya, mawawalan tayo ng kontrol sa mana ni Sofia. Tumayo si Ramona at naglakad papunta sa bintana. Tanaw niya mula roon ang malawak na hardin. Ang lupaing siya dapat ang nagmamay-ari, hindi ang anak ng namayapang manugang. Kailangan nating bilisan ang plano, malamig niyang sabi. Kailangan nating patunayan kay Alejandro, minsan at para sa lahat, na hindi ligtas si Mia dito sa bahay, na isa siyang panganib sa sarili niya at sa iba. Lumapit si Norberto sa kanya, nakapamulsa. May naisip na ako, isang palabas na hinding-hindi matatanggihan ni Alejandro. Tumingin si Ramona sa kanya, naghihintay. Ang antigong florera sa hallway, bulong ni Norberto. Yung paborito ni Sofia, yung galing pa sa auction sa Europa.
Napangiti ng bahagya si Ramona. Alam niya ang florerang yon, kulay asul na porselana, napakamahal. Ingat na ingat si Alejandro doon dahil iyon daw ang pinakapaboritong gamit ng asawa niya. Kinamumuhian ni Ramona ang bagay na yon. Anong gagawin natin? Tanong niya. Bagamat may ideya na siya. Wawasakin natin. Sagot ni Norberto nang walang pag-aalinlangan. At syempre, hindi ikaw at hindi ako ang may kasalanan. Nagkatinginan sila, nagkaintindihan. Si Mia. Pagtatapos ni Ramona sa pangungusap ng abogado. Eksakto, sabi ni Norberto. Gagawa tayo ng eksena bukas. Isang tantrums. Isang aksidente dulot ng pagwawala ng isang batang may diferensya sa utak. Kapag nakita ni Alejandro na winasak ng sarili niyang anak, ang pinaka-iinimportansyang alaala ng kanyang asawa, bibigay na siya. Napahalakhak ng mahina si Ramona. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puro tagumpay. At si Paloma? Tanong niya. Siya ang sisisihin natin sa kapabayaan. Kibit balikat ni Norberto. Sasabihin nating hindi niya nabantayan ang bata. 2 ibon sa isang bato. Mawawala na si Mia papuntang mental facility. Matatanggal pa ang pakialamerang katulong. Lumapit si Ramona sa maliit na bar sa gilid ng kwarto at nagsali ng 2 baso ng wine. Iniabot niya ang isa kay Norberto. Napakatalino mo talaga, Norberto, sabi niya habang inilalapit ang baso sa kanyang labi. Kaya ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Kinuha ni Norberto ang baso at tinitigan siya nang may malagkit na tingin. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo, Ramona. Lahat. Hindi pinansin ni Ramona ang pagnanasa sa mata ng lalaki. Sanay na siya doon. Ginagamit niya iyon. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang resulta. Tumingin siya sa litrato ni Sofia sa tokador. Bukas, mawawala na ang isa pang alaala ng babaeng iyon. At bukas, tuluyan na niyang mababawi ang kontrol sa kanyang pamilya. Humanda ka, Alejandro. Bulong niya sa sarili habang lumalagok ng alak. Dahil bukas, wala ka nang magagawa kundi sumunod sa akin. Uhaw na ako. Bulong ni Paloma sa sarili habang pinupunasan ang pawis na tumatagaktak sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang bodega sa itaas ng mansyon ay parang isang oven. Mainit, amoy luma, at puno ng alikabok na pumapasok sa kanyang lalamunan sa bawat paghinga. Alam niyang parusa ito. Matapos ang insidente sa kwarto ni Mia, inutusan siya ni Doña Ramona na linisin ang buong atik. Huwag kang bababa hanggat hindi kumikislap ang sahig na yan, ang sabi ng matanda. Malinaw ang mensahe. Lumayo ka sa apo ko. Napabuntong hininga si Paloma habang inaabot ang isang malaking kahon sa itaas ng estante. Mabigat ito. Puno siguro ng mga lumang libro o palamuti. Pinilit niyang hilahin ang kahon, pero dahil sa dulas ng kanyang pawisang mga kamay at sa bigat ng bagay, nawalan siya ng balanse. Blag! Bumagsak ang kahon sa sahig. Bumukas ito at nagkalat ang laman sa paanan ni Paloma. Umalimbukay ang makapal na alikabok, kaya napaubo siya ng malakas. Naku po! Lagot! Kabadong bulong niya habang mabilis na lumuluhod para iligpit ang kalat. Puro mga lumang damit pambata, mga laruan, at mga album ng litrato ang laman. Mga gamit ni Mia noong sanggol pa ito. Napangiti ng mapait si Paloma nang makita ang isang maliit na sapatos. Minahal naman pala ang batang ito noon. Anong nangyari? Habang ibinabalik niya ang mga gamit, may napansin siyang isang bagay na sumiksik sa ilalim ng tumpok ng mga damit. Isang lumang kwaderno na may pabalat na katad. Mukhang mamahalin, pero luma na at medyo punit ang gilid. Curious, kinuha ito ni Paloma. Binuksan niya ang unang pahina. Para kay Alejandro, ang mahal ko, at kay Mia, ang aking buhay. Sulit kamay ni Sofia. Ang yumaong asawa ni Alejandro, dapat ay isara na niya ito. Pribado ito. Pero may kung anong puwersa ang nagtulak kay Paloma na ilipat ang mga pahina.
Binasa niya ang mga huling entry. Ang tinta ay medyo magulo, parang isinulat ng kamay na nanginginig sa takot. Oktubre 12, narinig ko sila ulit. Si Ramona at si Norberto. Akala nila wala ako. Pinag-uusapan nila ang preno ng kotse. Diyos ko, Alejandro. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na gusto nila akong mawala para makuha nila ang lahat? Nanlaki ang mga mata ni Paloma. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang mapasinghap. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Sofia. Pinatay siya. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang inililipat sa pinakahuling pahina. Ito ang entry bago ang araw ng aksidente. Alam kong bilang na ang araw ko. Nararamdaman ko. Pero hindi ako papayag na saktan nila si Mia. Kung may mangyari man sa akin, kailangang malaman ni Alejandro ang totoo. Hindi siya maniniwala sa salita lang. Kailangan niya ng ebidensya. Masinop na binasa ni Paloma ang sumunod na talata. Ang puso niya ay kumakabog ng pagkalakas-lakas sa loob ng kanyang dibdib. Ang paru-paro, ang paboritong hair clip ni Mia. Naglagay ako ng isang maliit na kamera sa gitna ng hiyas nito. Ito ang magiging mata ko kapag wala na ako. Sana ay makuha ito ni Alejandro bago mahuli ang lahat. Binitawan ni Paloma ang diary at mabilis na hinalukay ang mga kalat sa sahig. Nasaan? Nasaan ang hair clip? Nakita niya ang isang maliit na kahong pelus na kulay asul. Mabilis niya itong binuksan. At doon, nakaupo sa loob, ang isang hair clip na hugis paru-paro. Kumikinang ang mga bato nito kahit sa dilim ng bodega. Kinuha ito ni Paloma at inilapit sa liwanag na nanggagaling sa maliit na bintana. Sa gitna ng katawan ng paru-paro, kung tititigang mabuti, may isang napakaliit na itim na tuldok. Ang lens. Diyos ko! Bulong ni Paloma. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Totoo nga. Hawak niya ang ebidensya ng isang krimen. Hawak niya ang susi para mailigtas si Mia. Biglang, tok, tok, tok! Ang tunog ng takong ng sapatos sa hagdanan. Papalapit. Mabilis. Paloma, ano ba ang ingay na yan? Tapos ka na ba? Boses ni Doña Ramona at nasa tapat na siya ng pinto ng atik. Nanlamig ang buong katawan ni Paloma. Kung makikita ni Ramona ang diary at ang clip, katapusan na niya. Katapusan na ni Mia. Tumingin siya sa paligid. Walang mapagtataguan. Ang pinto ay nagsisimula ng bumukas. Ang seradura ay dahan-dahang umiikot. Mabilis pa sa 4:00. Isiniksik ni Paloma ang diary sa likod ng kanyang pantalon. Tinakpan ito ng kanyang maluwag na uniform shirt. Ang hair clip ay ibinulsa niya ng mabilisan sa kanyang apron. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Doña Ramona, nakapamewang. Ang mga mata ay nanlilisik habang inililibot ang tingin sa kwarto. Mula sa nakakalat na kahon sa sahig hanggang sa namumutlang mukha ni Paloma. Anong ginagawa mo? Tanong ng matanda. Ang boses ay mababa, pero puno ng hinala. Bakit parang nakakita ka ng multo? Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Parang isang pagsabog na yumanig sa sahig na kinatatayuan ni Alejandro. Napatigil siya sa pagbubukas ng kanyang briefcase. Nanigas ang kanyang katawan. Kilala niya ang tunog na iyon. Hindi iyon baso lang. Hindi iyon plato. Mabigat. Matinis. Mamahalin. Alejandro, Diyos ko! Ang sigaw ng kanyang ina mula sa pasilyo ang nagpakilos sa kanya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang opisina. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis sa kanyang lalamunan. Pagdating niya sa hallway, tumambad sa kanya ang isang eksenang dumurog sa kanyang puso. Sa sahig, nagkalat ang libo-libong piraso ng asul na porselana. Ang Ming vase, ang paboritong florera ni Sofia. Ang bagay na pinag-ingatan nilang mag-asawa na binili pa nila sa auction sa Paris noong honeymoon nila. Ito na lang ang isa sa mga pisikal na alaala na buo pa. At ngayon,
Isa na lang itong basura sa sahig. Sa gitna ng kalat ay ang wheelchair ni Mia Angela. Nakatayo si Doña Ramona sa gilid. Hawak ang kanyang dibdib. Umaakto na parang aatakihin sa puso. Ang plorera. Garalgal na sabi ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit. Parang ayaw niyang maniwala. Sinubukan ko siyang pigilan, Alejandro. Umiiyak na sumbong ni Ramona. Tinuro nito si Mia na nanginginig at nakayuko. Nagwawala na naman siya. Bigla na lang niyang inihampas ang tungkod niya sa plorera. Napaka-bayolente. Tumingin si Alejandro kay Mia. Ang anak niya ay nakasiksik sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang tainga. Umiiling ito ng paulit-ulit. Parang sinasabing, hindi, hindi. Mia, bulong ni Alejandro. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng galit at pagkadismaya. Bakit? Bakit mo sinira ang gamit ng mama mo? Sir, hindi po totoo yan. Biglang sumulpot si Paloma mula sa hagdanan. Hinihingal. Mukhang galing ito sa attic. Mabilis itong lumapit at lumuhod sa tabi ni Mia. Niyakap ang nanginginig na bata para protektahan ito mula sa mga matatalim na tingin. Sir, kilala ko po si Mia. Mabilis na paliwanag ni Paloma. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi niya po magagawa yan. Napakabait niyang bata. Hindi po siya nananakit. Tumahimik ka, bulyaw ni Ramona. Wala ka dito kanina. Nakita ng dalawang mata ko. Sasabihin mo bang sinungaling ako? Sasabihin mo bang ako ang sumira ng gamit ng yumaong manugang ko? Hindi po sa ganoon, ma'am. Nauutal na sagot ni Paloma. Pero mas humigpit ang yakap niya kay Mia. Pero ramdam ko po, takot na takot ang bata. Hindi po niya gawain ito. Tumingin si Paloma kay Alejandro. Nagsusumamo ang mga mata. Sir, maniwala po kayo. Tingnan niyo siya. Hindi po ito gawa ng isang batang nagwawala. Ito po ay gawa ng isang batang... Tama na, sigaw ni Alejandro. Pumikit siya ng mariin at hinilot ang kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay parang binibiyak. Ang ingay, ang yak ni Mia, ang sumbong ng nanay niya, ang pangangatwiran ng katulong, lahat ito sumasapaw sa imahe ni Sofia na nakangiti sa tabi ng plorerang iyon. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Paloma ng malamig. Wala kang alam sa pamilyang ito, Paloma. Ilang araw ka pa lang dito. Huwag kang umarte na parang alam mo ang lahat. Napatigil si Paloma, nasaktan sa sinabi niya. Bumaling si Alejandro sa kanyang ina. Nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Isang lungkot na ngayon ay alam niyang refleksyon ng kanyang sariling kabiguan bilang ama. Tama ka, ma, mahinang sabi ni Alejandro. Parang nawalan siya ng lakas. Hindi na ito tama. Delikado na siya. Sir, parang awa niyo na. Bulong ni Paloma. Pero hindi na nakinig si Alejandro. Tumingin siya kay Mia sa huling pagkakataon. Sa likod ng mga luha ng bata, nakita niya ang isang estranghero. Hindi na niya kilala ang anak niya. At ang sakit ng katotohanan iyon ay masigit pa sa kaya niyang tiisin. Tumalikod siya, hindi kayang harapin ang tingin ng kanyang anak. Ayusin niyo na ang papeles, ma, sabi niya. Ang boses ay basag at walang emosyon. Dalhin na siya sa facility bukas. Gawin niyo na ang kailangang gawin. Naglakad siya palayo, habang ang iyak ni Mia ay nagsimulang lumakas. Isang iyak ng pagmamakaawa na pilit niyang tinatakpan ng pagsara ng pinto ng kanyang opisina. Sa labas, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Narinig mo si Sir Alejandro. Ihanda mo ang mga gamit ng bata. Bukas na bukas din, mawawala na ang problemang ito. Napaupo si Alejandro sa kanyang silya at tinakpan ang kanyang mukha ng mga palad. Patawarin mo ako. Sofia, bulong niya sa katahimikan. Patawarin mo ako. Madilim ang gabi,
at ang langit ay tila nakikiayon sa nararamdaman ni Paloma. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas, hinahampas ang mga bintana ng mansyon na parang gustong pumasok at sirain ang lahat. Sa loob ng kwarto ni Mia, tahimik na nag-iimpake si Paloma. Bawat tupi ng damit ay mabigat sa kanyang dibdib, para siyang nag-iimpake para sa isang burol. Bukas, dadalhin na si Mia sa facility. Bukas, tuluyan na silang magkakahiwalay. Pinunasan ni Paloma ang luhang tumakas sa kanyang mata. Hindi pwede, bulong niya. Hindi ko pwedeng hayaan na lang ito. Lumabas siya saglit para kumuha ng tubig. Nagbabaka sakaling mahimasmasan ang kanyang naguguluhang isip. Dumaan siya sa tapat ng silid ni Doña Ramona. Bahagyang nakabukas ang pinto. May ilaw pa at may boses. Dahil sa lakas ng ulan, kailangan niyang lumapit ng konti para marinig ang sinasabi ng matanda. Alam niyang mali ang makinig sa usapan ng iba, pero ang pangalan ni Mia na binanggit ni Ramona ay parang batubalaning humila sa kanya. Oo, Norberto, bukas na bukas din, sabi ni Ramona. Ang boses nito ay kalmado, nakakatakot na kalmado. Sigurado ka ba sa dosage? Ayokong magmukhang sinadya. Nanlaki ang mga mata ni Paloma. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Good, patuloy ni Ramona. Tumatawa ng mahina. Heart failure, mabilis walang sakit. Pagkatapos nito, wala nang sagabal. Mapapasa atin na ang lahat. At si Alejandro ay mananatiling sunod-sunuran. Napatakip si Paloma ng bibig para pigilan ang kanyang paghikbi. Papatayin nila si Mia. Ang special care facility ay hindi ospital. Isa itong bitayan. At bukas na ang hatol. Tumakbo si Paloma pabalik sa kwarto ni Mia. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Wala na siyang oras. Kung maghihintay pa siya ng umaga, huli na ang lahat. Kinuha niya ang diary ni Sofia mula sa kanyang bag kung saan niya ito itinago. Ito ang alas niya. Ito ang katotohanan. Pero hindi sapat na mabasa lang ito ni Alejandro. Kailangan niya itong makita. Kinuha niya ang hair clip na paru-paro. Gamit ang dulo ng gunting, maingat niyang sinungkit ang likod ng hiyas. Nalaglag ang isang napakaliit na memory card. Nanginginig ang mga kamay na isinalpak niya ito sa luma niyang cellphone na ginagamit lang niya pang text. Nag-load ang video file, pinindot niya ang play. Kahit malabo at luma na ang kuha, malinaw ang boses. Malinaw ang mukha ni Ramona na sinasaktan ang batang si Mia habang walang nakatingin. Kinilabutan si Paloma. Kailangan itong makita ni Alejandro. Mabilis siyang nagsulat ng mensahe sa isang pirasong papel. Sir Alejandro, basahin niyo po ang diary ng asawa niyo. Patawarin niyo po ako sa gagawin ko, pero nililigtas ko lang ang anak niyo. Paloma isiningit niya ang papel sa loob ng diary. Ngayon, ang pinakamahirap na parte. Lumabas siya ng kwarto, dala ang diary. Ang buong mansyon ay tulog na, maliban sa tunog ng ulan. Dahan-dahan, parang isang magnanakaw, tinahak niya ang daan patungo sa study room ni Alejandro. Pinihit niya ang seradura. Bukas, pumasok siya sa madilim na opisina. Ang amoy ng alak at tabako ay nasa hangin. Marahil ay dito naglasing si Alejandro kanina bago umakyat. Ipinatong ni Paloma ang diary sa gitna ng mesa, sa ibabaw ng laptop nito. Hindi niya pwedeng hindi ito mapansin. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone niya. Hinanap niya ang numero ni Alejandro sa contact list. Nakuha niya ito noong unang araw para sa emergency. Inattach niya ang video file. Send. Umikot ang loading icon. Mabagal ang signal dahil sa bagyo. Sending. Sending. Sige na, please. Bulong ni Paloma. Pero hindi ito matapos-tapos. Hindi niya pwedeng hintayin ito dito. Baka may magising. Baka mahuli siya. Ibinulsa niya ang cellphone. Hahayaan na lang niya itong mag-send habang tumatakbo sila.
Bumalik siya sa kwarto ni Mia. Nilapitan niya ang natutulog na bata at marahang tinapik ang pisngi nito. "Mia! Mia! Gisising!" bulong niya. Nagmulat ng mata si Mia, pikit mata pa at naguguluhan. "Shh! Huwag kang maingay," sabi ni Paloma, habang mabilis na isinusuot ang jacket sa bata. "Aalis tayo. Maglalaro tayo ng hide and seek, okay? Kailangan nating magtago." Nakita niya ang takot sa mata ni Mia, pero nang makita nito ang determinasyon sa mukha ni Paloma, tumango ito. Binuhat ni Paloma si Mia. Magaan lang ang bata. Masyadong magaan para sa edad niya. Isinaklay niya ang bag sa kanyang balikat. Binuksan niya ang pinto sa likod ng kusina, ang pintong ginagamit ng mga katulong. Ang hangin at ulan ay agad na humampas sa kanila. Napakalamig, napakalakas. Niyakap ni Mia nang mahigpit ang leeg ni Paloma, isinisiksik ang mukha sa balikat nito. "Huwag kang bibitaw, Mia," bulong ni Paloma sa gitna ng ugong ng hangin. "Kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Poprotektahan ang kita." Humakbang si Paloma palabas. Ang dilim ng gabi ay nilamon sila. Wala silang payong, wala silang sasakyan, at wala silang mapupuntahan. Pero sa unang pagkakataon, malaya sila. Tumakbo si Paloma sa gitna ng bagyo, dala ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya Salvador. Habang sa loob ng mansyon, ang katotohanan ay naghihintay na sumabog. Parang mga karayom na tumutusok sa balat, ang bawat patak ng ulan. Napakalakas ng hangin, at sa bawat ihip nito ay parang tinutulak sila pabalik sa mansyon. Pero hindi huminto si Paloma. Karga-karga niya si Mia sa kanyang likuran, ang mga binti ng bata ay nakapulupot sa kanyang bewang at ang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa kanyang leeg. Basang-basa na silang dalawa. Ang putik sa kalsada ay kumakapit sa sapatos ni Paloma na nagpapabigat sa bawat hakbang. "Paloma, nilalamig ako," bulong ni Mia. Ang boses ay nanginginig sa tainga ni Paloma. Humigpit ang hawak ni Paloma sa mga binti ng bata. "Konting tiis na lang, Mia. Malapit na tayo. Hahanap tayo ng masisilungan." Wala siyang ideya kung saan sila pupunta. Ang tanging alam lang niya ay kailangan nilang makalayo. Malayo kay Doña Ramona. Malayo sa facility na papatay sa bata. Sa di kalayuan, sa ilalim ng kislap ng kidlat, nakita ni Paloma ang isang lumang waiting shed sa gilid ng highway. Walang ilaw, pero may bubong. "Ayun! Kapit lang, Mia!" Tumakbo siya ng buong lakas. Ang kanyang hininga ay humahalo sa malamig na hangin hanggang sa marating nila ang silungan. Ibinaba niya si Mia sa isang tuyong semento. Mabilis niyang hinubad ang kanyang basang jacket at ipinulupot ito sa nanginginig na katawan ng bata. Kinuha niya ang dalawang kamay ni Mia at hiningahan ang mga ito para mainitan. "Okay ka lang ba?" tanong niya, habang hinahawi ang basang buhok sa mukha ng bata. Tumango si Mia, kahit nanginginig pa rin ang kanyang labi. Tumingin siya kay Paloma at sa dilim ng waiting shed, nakita ni Paloma ang tiwala sa mga mata nito. Kinuha ni Paloma ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Basa ito, pero umilaw pa rin ang screen. Message sent. Napabuntong hininga siya ng maluwag. Nipadala na ang video. Nasa kamay na ni Alejandro ang katotohanan. Ngayon, kailangan na lang nilang magdasal na buksan niya ito. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay binasag ng malakas na kulog. Napabalikwas si Alejandro sa kanyang pagkakaidlip sa sofa ng kanyang opisina. Masakit ang kanyang ulo at tuyo ang kanyang lalamunan. Ang huling naalala niya ay ang pag-inom ng whiskey para lunurin ang konsensya niya tungkol sa desisyong ipadala si Mia sa facility. Umupo siya at kinusot ang kanyang mga mata. Madilim ang kwarto, tanging ang ilaw mula sa labas tuwing kumikidlat ang nagbibigay liwanag. Tumayo siya para kumuha ng tubig, pero natigilan siya nang may mahagip ang kanyang paningin sa ibabaw ng mesa. Isang lumang kwaderno, nakapatong ito sa ibabaw ng kanyang laptop.
Sigurado siyang wala ito doon kanina. Kumunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang lampshade sa mesa. Ang madilaw na liwanag ay tumama sa pabalat ng kwaderno. May nakasingit na papel. Kinuha niya ito at binasa. Sir Alejandro, basahin niyo po ang diary ng asawa niyo. Patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Pero nililigtas ko lang ang anak niyo. Paloma ng lamig si Alejandro. Nawala ang tama ng alak sa kanyang sistema sa isang iglap. Ang diary ni Sophie, nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang unang pahina. Kilalang-kilala niya ang sulat kamay na yon. Ang mga kurba ng letra, ang paraan ng pagsulat nito. Kay Sofia nga. Umupo siya pabalik sa silya, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Binasa niya ang mga pahina. Una, puro mga kwento tungkol sa pagbubuntis kay Mia. Tungkol sa pagmamahal niya kay Alejandro. Napangiti si Alejandro ng mapait. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Miss na niya ang asawa. Pero habang lumilipas ang mga pahina, nagbago ang tono ng pagsulat. Naging puno ito ng takot, pag-aalinlangan, hinala. Binasa ni Alejandro ang entry na may petsang 2 linggo bago ang aksidente. Alejandro, mahal ko, alam kong hindi ka maniniwala. Masyado kang mabait. Masyado mong mahal ang nanay mo. Pero nakikita ko ang mga tingin nila. Naririnig ko ang mga bulungan ni Ramona at Norberto kapag akala nila ay tulog na ako. Gusto nila akong mawala. Hindi, bulong ni Alejandro, umiiling. Hindi ito totoo. Pero hindi siya tumigil sa pagbabasa. Hindi niya magawa. Kanina, nakita kong may ginalaw si Norberto sa preno ng sasakyan. Sinabi niya sa akin na routine check-up lang. Pero kinakabahan ako. Kung may mangyari man sa akin, Alejandro, tandaan mo ito. Hindi aksidente ang pagkamatay ko. Napahawak si Alejandro sa kanyang dibdib. Parang may sumaksak dito. Ang aksidente. Ang preno na biglang nawalan ng kapit. Sinabi ng mga investigador na mechanical failure. Si Norberto ang nag-asikaso ng police report. Si Norberto ang nagpaliwanag sa lahat. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Dumating siya sa huling pahina. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin, nasa panganib si Mia. Ang anak natin, ang susunod nilang target dahil siya ang tagapagmana. Alejandro, gumising ka. Protektahan mo ang anak natin. May iniwan akong huling sulat para sa'yo. Nakatago ito sa lugar na tayo lang ang nakakaalam. Sa likod ng painting ng ating kasal, sa may frame. Hanapin mo, Alejandro. Nandoon ang ebidensya. Nabitawan ni Alejandro ang diary. Ang painting. Nasa kwarto nila ito dati. Pero inilipat ito ni Ramona sa bodega dahil daw masyadong masakit tingnan. Pero binalik ito ni Alejandro sa kanyang opisina noong nakaraang buwan. Patagong isinabit sa likod ng pinto para makita niya ang mukha ng asawa kahit paano. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay sa panghihina at galit. Lumapit siya sa malaking painting sa likod ng pinto. Ang mukha ni Sofia ay nakangiti sa kanya. Puno ng pagmamahal. Sofia! Garalgal niyang tawag. Kinuha niya ang painting at ibinaba ito sa sahig. Tiningnan niya ang likod ng frame. Kinapa niya ang gilid ng kahoy. May naramdaman siyang umbok. Isang maliit na sobre na nakatape ng maigi sa singit ng kahoy at canvas. Punitin niya ang tape at kinuha ang sobre. Lumana ito at medyo naninilaw, pero selyado pa rin. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang papel na may detalyadong instruction at isang memory card reader na kasiya sa lumang modelo ng computer. Ang hair clip, basa niya sa sulat. Hanapin mo ang hair clip ni Mia. Sa pagkakataong yon, tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang notification. New video message from Paloma. Kinuha ni Alejandro ang cellphone.
Tiningnan niya ang painting ni Sophie, ang diary sa mesa at ang video sa kanyang telepono. Ang mga piraso ng puzzle ay nabuo na. At ang katotohanang nabuo nito ay sapat na para wasakin ang kanyang mundo at sunugin ang galit sa kanyang puso. Nanginig ang mga kamay ni Alejandro habang pinipindot niya ang play button sa cellphone. Ang maliit na screen ay nagpakita ng isang malabong video na kinunan mula sa mababang anggulo. Pero malinaw na malinaw ang boses. Ang boses ni Ramona. Wala ka nang ginawang tama. Pabigat ka. Isang malaking malas sa pamilyang ito. Nakita ni Alejandro ang imahe ng kamay ni Ramona na marahas na hinahawi ang buhok ni Mia. Ang mukha ng anak niya, basang-basa ng luha, puno ng takot. Ang maliit nitong katawan na nanginginig sa takot. Umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina ang mga sigaw ng kanyang ina at ang mahihinang hikbi ni Mia. Hindi, bulong ni Alejandro, ang boses ay nanginginig. Ang dugo niya ay kumulo sa galit. Hindi lang siya nagkulang sa kanyang anak. Pinabayaan niya itong saktan. Pinabayaan niyang magdusa. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan. Crash! Ang tunog ng nabasag na plorera. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi si Mia ang may kagagawan. Nakita ni Alejandro ang kanyang sarili na umiiwas. Ang kanyang sarili na bumaling. Ang kanyang sarili na hindi naniniwala kay Paloma. Ang kanyang sarili na naging halimaw sa mata ng kanyang anak. Pinatay niya ang video. Ang mukha niya ay puno ng pagkamuhi, hindi lang kay Ramona at Norberto, kundi pati na rin sa sarili niya. Mia! Ibinulsa niya ang cellphone. Dinampot niya ang diary, ang sulat ni Sofia at ang memory card reader. Lumabas siya ng opisina. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang ulan sa labas ay nagsimulang humina. Pero ang bagyo sa kanyang puso ay nagsisimula pa lang. Pagbaba niya sa sala, may narinig siyang mga boses mula sa labas. Mabilis siyang lumapit sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng humihinang ulan, nakita niya si Doña Ramona at Norberto. Hawak nila sa magkabilang braso si Mia Angela. Malamig na malamig ang gabi at si Mia ay nanginginig pa rin. Magaling, Norberto, sabi ni Ramona. Nahanap mo pa rin sila. Tara na, wag na nating patagalin. Ma! Sigaw ni Alejandro. Lumingon si Ramona at Norberto, gulat sa kanyang biglaang paglitaw. Natigilan sila nang makita ang galit sa mukha ni Alejandro. Anong ginagawa niyo sa kanya? Malakas na tanong ni Alejandro habang mabilis na lumalapit. Anak! Nauutal na sabi ni Ramona. Dadalhin lang namin siya sa facility para sa kapakanan niya. Facility? Bulong ni Alejandro. Ang boses ay parang asong ulol na handang sumakmal. Alam ko na ang facility na tinutukoy niyo, Ma. Ang facility kung saan niyo papatayin ang anak ko. Nanlaki ang mata ni Ramona. Tumingin ito kay Norberto na parang nagtatanong. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Alejandro, sabi ni Ramona. Pilit na pinapakalma ang boses. Nilalason ka ng katulong na yon. Siya ang masamang impluensya. Nilason? Tumawa si Alejandro. Isang tawang puno ng pait. Ang totoo, Ma. Ikaw ang naglason sa pamilyang ito. Ikaw ang naglason sa utak ko. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Nagulat si Ramona. Ano? Nasa akin ang diary ni Sofia, ang sigaw ni Alejandro. Inilabas ang diary at inihampas sa palad. Nasa akin ang sulat niya. Nasa akin ang ebidensya ng krimen niyo. Pinindot niya ang play sa cellphone at inihagis ang device papunta kay Norberto. Nasalo ito ng abogado. Biglang umalingaw-ngaw sa labas ang boses ni Ramona mula sa video. Ang pagmumura nito, ang pananakit kay Mia. Nanigas si Norberto, ang kanyang muka ay namutla. Hindi lang yan, Ma, sigaw ni Alejandro. Inilapit niya ang mukha kay Ramona. Narinig ko kayo ni Norberto. Narinig ko ang plano niyo. Narinig ko ang tungkol sa overdose. Umatras si Ramona. Ang kanyang mukha ay parang nakakita ng multo. Napatingin siya kay Norberto
na parang humihingi ng tulong. Pero wala nang magagawa ang abogado. Hinila ni Alejandro si Mia mula sa pagkakahawak ni Ramona at Norberto. Mahigpit niyang niyakap ang bata habang ang luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya kay Mia. "Patawarin mo si Papa." Napatingin siya sa direksyon kung saan tumakbo si Paloma at Mia kanina. May nakita siyang naglalakad papalapit. Si Paloma. Basang-basa, marumi. Pero ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Nag-aalala ito kay Mia. "Paloma!" sigaw ni Alejandro. Ngumiti si Paloma. Isang malungkot na ngiti. Ang kanyang misyon ay natapos. Naramdaman ni Alejandro ang isang malamig na bagay na dumampi sa kanyang balikat. Isang kamay. Lumingon siya. Mga pulis. May narinig silang sirena ng pulis. Hindi niya alam kung sino ang tumawag. Pero ngayon, nandoon na sila. Nagulantang si Ramona. "Wala kayong karapatang gawin yan. Ako ang may-ari ng bahay na ito." Lumapit ang dalawang pulis. Kinumpirma ni Alejandro ang kanyang identity at inabot ang diary, ang sulat ni Sofia at ang cellphone na may video. "Sir, may reklamo po ako laban sa aking ina, si Doña Ramona Salvador, at kay Attorney Norberto Ganzon," sabi ni Alejandro. Ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. "Para sa pagpatay at pagtatangkang pagpatay sa aking anak." Napalingon si Ramona, ang kanyang muka ay hindi makapaniwala. "Alejandro, anak, ginagaw, wag niyo po siyang pakinggan," sabi ni Alejandro sa mga pulis. Nilapitan ng isang pulis si Norberto. Namutla ang abogado at dahan-dahang binitiwan ng cellphone. "Ikinagagalak kong arestuhin kayo, Doña Ramona Salvador at Attorney Norberto Ganzon," sabi ng pulis, habang isinusuot ang posas sa nanginginig na mga kamay ni Ramona. "May karapatan kayong manahimik. Ang anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte." Napaiyak si Ramona, isang iyak ng galit at pagkatalo habang nilalayo siya ng mga pulis. Si Norberto naman ay hindi nakaimik, tulala. Niyakap ni Alejandro si Mia ng mahigpit. "Tapos na, anak. Ligtas ka na." Tumingin siya kay Paloma na nakatayo malapit sa kanila. "Salamat, Paloma," bulong niya. Ang mga salitang yon ay puno ng pasasalamat, paghanga, at isang bagong uri ng pag-asa. "Maraming salamat." Lumipas ang ilang linggo. Ang mansyon ng mga Salvador, na dating nababalot sa dilim at kasinungalingan, ay dahan-dahang napuno ng ilaw. Hindi lang ilaw mula sa mga bintana, kundi ilaw mula sa pag-asa at pagmamahalan. Si Doña Ramona at Attorney Norberto Ganzon ay kapwa nasa loob ng bilangguan, naghihintay ng kanilang paglilitis. Ang mga ebidensyang ibinigay ni Alejandro, ang diary ni Sophie, ang sulat, at ang video mula sa hairclip ni Mia ay sapat na para idiin sila. Sa loob ng silid ni Mia Angela, nagbago na ang lahat. Wala na ang mga kurtinang nagtatago sa sikat ng araw. Ang mga dingding na dating kulay abo ay pininturahan na ngayon ng maliliwanag na kulay. Puno ito ng mga drawing ni Mia, mga bulaklak, araw, at mga larawan ng 3 taong magkasama. Siya, si Alejandro, at si Paloma. Nakaupo si Mia sa isang swing na inilagay ni Alejandro sa loob ng kwarto, habang si Paloma naman ay nagbabasa ng kwentong pambata sa tabi nito. Nakangiti si Mia, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hindi na siya takot, hindi na siya umiiyak. Unti-unti, bumalik ang sigla sa kakanya. Pumasok si Alejandro sa silid, may dalang tray ng cookies at gatas. Nakita niya ang eksena at napangiti. "Cookies para sa aking 2 paboritong babae," sabi niya, at inilapag ang tray sa maliit na mesa. Tumalon si Mia mula sa swing at mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap. "Papa!" Ang salitang halos kinalimutan na ni Alejandro ay ngayon ay masaya nang binibigkas ng kanyang anak. Niyakap din ni Alejandro ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ang kanyang anak.
ang kanyang dugo, ang parte ni Sofia na naiwan sa kanya at hinding-hindi na niya ito pababayaan ulit. Binitawan niya si Mia at bumaling kay Paloma. Napatayo si Paloma at bahagyang yumuko. "Kumusta, Sir Alejandro?" "Alejandro na lang, Paloma," sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Masyadong pormal lang, sir. At salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan." "Ginawa ko lang po ang tama," sagot ni Paloma. Ang kanyang pisngi ay bahagyang namula. "Mas higit pa sa tama," sabi ni Alejandro. "Ginawa mo ang bagay na hindi ko nagawa. Ikinulong mo ang aking ina at niligtas mo ang aking anak. Niligtas mo ang pamilya ko." Niyaya niya si Paloma na umupo. Nag-abot siya ng isang baso ng gatas at cookies. "Kamusta na pala si Junjun?" tanong ni Alejandro. "Naasikaso na ba ang operasyon niya?" Nagulat si Paloma. "Opo, natuloy na po. Malaki po ang naitulong niyo sa bill sa ospital. Maraming salamat po." Ngumiti si Alejandro. "Walang anuman. Kasalanan ko rin na napasama ka sa gulo na ito. Dapat lang natulungan kita." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang tunog lang ng pagnguya ni Mia sa cookies ang naririnig. Tumingin si Alejandro kay Paloma. Sa ilaw ng araw na pumapasok mula sa bintana, mas lalo niyang nakita ang busilak na puso ng babae. Ang tapang nito, ang kabutihan nito. "Paloma?" sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. "Alam kong matagal pa bago maghilom ang lahat, pero gusto kong malaman mo na malaki ang utang na loob ko sa'yo. At bukod pa roon," huminto siya. Napatingin siya kay Mia Damia na masayang kumakain ng cookies. Ang anak niya ay masaya dahil kay Paloma. "Paloma," ulit niya at hinawakan ang kamay ng babae. "Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa bahay na ito. Ikaw ang nagbalik ng ngiti sa mukha ng anak ko. At ikaw ang nagbigay ng lakas sa akin para harapin ang katotohanan." Tumingin si Paloma sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang bahid ng kilig. "Gusto kong manatili ka, Paloma, hindi bilang isang katulong," patuloy ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Paloma. "Kundi bilang bahagi ng pamilya namin. Isang pamilyang binuo hindi lang ng dugo, kundi ng pagmamahal at pagpili." Lumapit si Mia sa kanila at mahigpit na niyakap ang mga binti ni Paloma. Tumingala ito kay Paloma at pagkatapos ay kay Alejandro at ngumiti ng napakaganda. "Mama Paloma," bulong ni Mia. Nagulat si Paloma. Napatingin siya kay Alejandro. Nakangiti lang ito. Tila hinihintay ang kanyang sagot. Niyakap ni Paloma si Mia ng mahigpit. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal, ang init ng isang tunay na pamilya. Tumingin siya kay Alejandro at sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. "Opo, Alejandro," sagot niya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Dito po ako mananatili." Umabot ang kamay ni Alejandro at marahang hinaplos ang pisngi ni Paloma. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga tingin na iyon, isang bagong simula ang nabuo. Isang simula na puno ng paghilom, pag-asa, at isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang kasinungalingan o kadiliman. Ang sikat ng araw ay patuloy na bumuhos sa silid, sumasayaw sa mga tawa ni Mia at sa mga ngiti ni na Alejandro at Paloma. Sa wakas, ang mansyon ng mga Salvador ay naging isang tahanan.